Okay, so salamat po sa practice po namin na hanggang sa harapan kami po nag-practice pa rin. Okay po, so tayo po ay natako na po sa pinakamahalagang gawain sa umaga pong ito. Tayo po ay natako na po sa pangangaral ng sa salita ng Diyos. So may request na bawat isa po sa atin ay tayo po ay mag-aaral na po, ano? So tayo po tumayong lahat bilang pagrespeto ng salita ng Diyos. At buksan po natin sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Colossians chapter 2 verse 6 to 7 at 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ang sabi niyo po dito, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 6 na Colossians, ready now read. As ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. As ye have been taught, abiding therein with thanksgiving. 2 Peter chapter 3 verse 18 po. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ang sabi niya po dito, sabay-sabay po natin basahin ulit. Ready now, read. But grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus, the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Ang manaming Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin po namin ang iyong patuloy pa rin na pagkilos sa umaga pong ito, maging po sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po na ang bawat isa ay patuloy na kumilos, mamuna, at patuloy po kayo na mag-bless sa buhay po ng bawat isa. Ito po aming samod dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so ngayong umaga po ito ay nabasa po natin ang Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Ang sabi niya dito sa verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith. Isa sa dapat po nating makita sa buhay po ng isang mananampalataya na habang siya po ay tumatagal sa kanyang buhay Kristiyano, siya po ay nag-uugat. Siya po ay tumitibay. Siya po ay mas lalong lumalago sa buhay Kristiyano. Sapagkat ang sabi po ng Bible, rooted. Rooted. Nag-uugat. Ibig sabihin, ikaw yung Kristiyano na matibay sa buhay ng isang mananampalataya. Na kahit anong dumating sa buhay mo bilang isang Kristiyano, nananatili ka bilang isang matatag na Kristiyano. At ang sabi niya po dito, not only na maging rooted ka in your Christian life, kundi maging built up in Him. Na kailanman hindi ka natitinag, na kailanman hindi ka nanghihina, kundi nagpapatuloy ka sa biyaya ng Panginoon. At ang sabi niya po dito, establish in the faith. Amen? Matibay sa inyong pananampalataya. Salamat sa Panginoon na nung last year magkakasama po tayo, ngayon magkakasama ulit po tayo. Ibig sabihin, na habang tumatagal ang panahon, mas lalo tayong tumitibay sa ating pananampalataya. At yun naman dapat ang kailangan. Amen po ba? Na yun dapat ang kailangan nating maintindihan, maunawaan, na bilang mga mananampalataya, na habang ikaw ay tumatagal, lumalago ka. At ano sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, level up your Christian life. Amen? Maganda na sa buhay ng isang Kristiyano lumalago. Nagli-level up. Amen? Hindi lang laro. Hindi lang laro yung nagli-level up. Ano, my case? Kundi yung buhay Kristiyano mo, nagli-level up ka din, nag-upgrade din. Lumalago ka sa buhay Kristiyano mo. But grow in grace.
Kristiyano na open pa rin. Na sobrang tagal niya ng mananampalataya, matampuhin pa rin. But listen, Christian, isa sa kailangan natin makita dito, na the more na ikaw ay lumalago sa buhay mong bilang isang Kristiyano, dapat pagdating sa mga bagay na yan, matigas ka na. Amen? Na marami ka mang maranasan sa buhay Kristiyano mo, nananatili ka pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Na marami ka lang mga napagdaanan sa buhay mo bilang Kristiyano, nandyan ka pa rin na nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya nga po, be rooted and built up in Him and established in the faith. Ano po? Sana ganun ang buhay Kristiyano po natin. Habang tumatagal, mas lalong nag-grow. Ano? Hindi man tayo lumalaki sa heights, pero yung buhay Kristiyano mo, lumalaki ka naman. Amen? Kasi yun naman ang importante eh. Kahit pa ikaw yung pinakamalaki sa buong mundo, kung yung spiritual life mo naman para namang bansot, wala lang din. So, kinakailangan po natin na sa buhay Kristiyano, hindi lamang po mag-grow, kundi dapat mag-level up ka. Kung dati nagkakwal ka lang, dapat ngayon, hindi lang yun ang ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Kung dati kaunti lang yung ginagawa mo sa Diyos, pero dapat ngayon, mas lalong dumarami ang ministry mo para sa gawain ng Panginoon. Dapat sa buhay Kristiyano po natin, hindi ka lang dapat nakukontento kung ano yung ginagawa mo ngayon, kundi dapat mas lalong dagdagan mo pa yung ginagawa mo para sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi po ng Bible, be doers of the word and not hearers only. Dapat hindi ka lang tagapakinig. Dapat gumagawa ka para sa Panginoon. Kasi yun naman ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Yes, Pastor, nagbibigay naman ako sa Panginoon eh. Hindi lang dapat sa pagbibigay. Dapat nandiyan ka din na nagpapagamit sa Diyos. Pastor, umawit naman ako sa Panginoon. No. Dapat mas lalo mo pang dagdagan yung ministry mo para sa Panginoon. Amen? Sabi ko, kung dati tagapakinig ka, dapat ngayon mangangaral ka na. Kasi ang buhay ng isang Kristiyano, hindi yan makukontinto hanggat wala siyang ginagawa sa gawain ng Diyos. Amen? So level up your Christian life. Nasa taong 2026 na po tayo. Hindi na natin kailangan balikan pa yung mga nakalipas. Kundi dapat mag-umpisa tayo, magpatuloy, huwag na natin balikan, kundi dapat dagdagan pa natin yung ginagawa natin para sa Panginoon. So number 1, learn more from the Word. Amen? Dapat matuto ka, mas higit na matuto ka sa salita ng Panginoon. Dapat Christian, nagbabasa ka ng Bible mo. Dapat nauunawaan mo yung Bible mo. Dapat matuto ka sa salita ng Panginoon. Dapat mas marami kang alam sa salita ng Panginoon, hindi sa mga social media. Kasi minsan, mas lalong marami tayong natututunan sa labas kaysa sa salita ng Panginoon. One time, umattend po kami, nagkaroon po kami ng fellowship last January 1. At my first part, second part po yung aming fellowship. May mga question and answer po yun eh. May mga tanong na mahirap minsan sagutin. Sabi ko, may isang pastor, magaling sumagot. Sabi ko, talagang magaling magbasa ng Bible. Sabi ko sa sarili ko, sana ganun din ako ngayon. Sabi ko sa sarili ko, kahit ako nangangaral ng salita ng Diyos, hindi pa pala ganun karami ang alam ko sa Bible. Hello? Ano sabi po ng 2 Timothy chapter 3, verse 16? All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction
Study to show thyself approved unto God. Dapat ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lamang po merong limitasyon yan. Dapat laging nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung gaano tayo kasigasig mag-aral, young people, dapat ganoon din po tayo kasigasig mag-aral ng salita ng Panginoon. Walang silbi ang talino ng isang tao kung hindi ka naman marunong sa salita ng Diyos. Baka pag pumunta ka sa langit, merong quiz doon. Baka masiro ka pa. Sabihin natin 1. See? Maganda pa rin na marami kang alam pagdating sa Bible. Hindi ka lang makukontento sa mga napapakinggan mo. Ano sabi po ng Bible? Study to show thyself approved unto God. Hindi ka lang tagapakinig, nag-aaral ka din, natututo ka din sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ano pa sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Tama? But meditate therein day and night. Pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Kasi napaka-importante po ng Bible eh. Ang katalinuhan dito, panglupa lang yan eh. Pag nawala ka, hindi mo naman matadala ang katalinuhan mo sa langit. Ba't pag magaling ka ba ng math? Bakit pagdating sa langit, solving ba doon? Math din? Hindi. Pag magaling ka mag-English, baka pagdating doon, Tagalog ang salita. Pero maganda yan, kasi pang dito yan eh. Wala naman tao hindi naghahangad na tumalino eh. Pero wag lang dapat hanggang dulo na lang. Pero pagdating sa Panginoon, hindi tayo natututo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya pansinin niyo po yung mga laging lumalago, yun yung mga nag-aaral lagi ng salita ng Diyos. Yung mga nagiging faithful sa gawain, sila yung laging nag-aaral ng salita ng Panginoon. Bakit? Sa pag-aaral nila, natututunan nila kung paano sila mabuhay, lumago bilang isang Kristiyano. Di ba tayo, kung gusto natin na maging successful sa buhay, mag-aaral ka, magtatrabaho ka, kasi yung pinag-aralan mo, i-apply mo. Para maging successful ka. Ganon din sa buhay Kristiyano, kapatid. Gusto mo na maging pagpalain ka ng Diyos, maging matapat ka sa buhay Kristiyano, mag-aral lagi ng salita ng Panginoon. Learn more from the Word. Number 2, engage your life to God. Napag-aralan na po natin ito noon. At ano sabi po? Sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God. Not seek the money. Ano? Huwag laging hinahanap pera. Huwag laging hinahanap trabaho. Huwag laging hinahanap sarili. Dito ako natatawa sa mga pa-effect nila pa-effect Pastor, hindi muna ako mag-church. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko. Di ba? Mga Kristiyano nagtatrauma Paano mo di mo mahahanap ang sarili mo? Hindi mo mahanap yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya sabi ko ng Bible, but seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Sa Kristiyano, hindi na po uso yun. Amen? Huwag na natin dapat iuso yung hahanapin ko ang sarili ko kasi matagal ka na nasumpungan ng Panginoon. Trust Him. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen? Lagi pagtiwala sa Panginoon at hindi lagi sa sarili. Maraming mga napapahamak sa sarili dahil pinagtitiwalaan. Okay, kaya ko to, malakas ako. At pero ang katunayan, hindi naman talaga. Okay? Huwag nating isipin na hindi ko kailangan kayo.
kailangan mo pa rin ang kapwa mananampalataya. Masigit sa lahat, kailangan mo ang Diyos. So engage your life to God. Okay? Lagi mong mahalin ang Diyos. Lagi mong ilapit ang sarili mo sa Panginoon. Magtiwala ka lagi sa mga pangako ng Panginoon. Hindi lamang po seek God, trust Him, remain in Him. Manatili ka lagi sa Kanya. Ano man ang problema na pinagdadaanan mo, kung meron man ngayon, manatili ka lang sa Panginoon. Ang problema, lilipas lang din yan. Huwag mong sabayan na pag nagkaroon ka ng bigatin sa buhay, saka ka naman aalis sa gawain. Kapatid, mas lalo mong makikita ang kabutihan ng Diyos pag nanatili ka sa Kanya. Pag nakita mo yun, sasabihin mo, God, mabuti ang Panginoon sa buhay mo. Engage your life to God. Ano po? Ano sabi po ng Bible sa John chapter 15 verse 5? I am a vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Kaya nga mas maganda pa rin na ikaw bilang isang Kristiyano, laging nakadikit sa Panginoon. Kasi yung mga Kristiyanong lagi sa Panginoon, sila yung nagbubunga. Pero kung hindi ka, malayo ka sa Diyos, wala hindi mo mararanasan yung kasaganaan ng buhay. Yung enjoyment ng buhay. Kaya pansinin mo yung mga backslider, ano? Meron ba kayong alam na backslider na masaya pa sila kaysa sa yung Kristiyano? Oo, sa umpisa lang yan, nai-enjoy nila yan. Pero hindi nila alam na ang kasalanan kinakain sila. Yung paglayo sa Panginoon, dahilan yon para mas lalo silang lumubog sa kumunoy ng kasalanan. Tignan nyo yung prodigal son. Di naman siya naging masaya eh. Nung umpisa lang. Kasi nasa kanya lahat ng mana. Pero nung naubos niya yun, dahil wala siya sa Panginoon, yung dating masarap na buhay, naging miserable. Kalahin mo yun, kumakain ka ng masarap. Pero nung humiwalay ka sa Panginoon, darak yung kinakain. Tignan mo yung buhay ni Lot. Nung yumaman, naging mayabang. Humiwalay kay Abraham. Pero sabi ni Abraham, pag doon ka, dito ako. Nung umiwalay siya, ano nangyari po? So, umpisa lang po yun eh. Kasi yung pagiging engaged nila sa Panginoon na dapat mas lalo silang mapalapit sa Diyos, lumayo po sila. Kaya ang resulta ng paglayo, imbis na mas lalong pagpalain sila ng Panginoon, mas lalong naging worse ang buhay po nila. Kaya dapat, ngayong 2026, mas lalong lumalim yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon at dapat mas lalong manatili tayo sa kabila ng ating pong nararanasan sa buhay. Number 3, hindi pa pala, mayroon pang isa. Not only, hindi lamang po remain in Him, walk in Him. Lumakad lagi. Ephesians 5:8, for ye were sometimes darkness, but now ye are the light in the Lord. Walk as children of light. Amen? Lumakad. That ye might be walk worthy of the Lord, unto all blessing, being fruitful in every good work. Amen? Colossians chapter 1, verse 10. Laging sumagana sa paggawa ng mabuti. Kasi yun naman po dapat ang kailangan po natin bilang Kristiyano. Kaya nga tayo gumagawa ng mabuti kasi mananampalataya ka. Yung iba kasi gagawa ng mabuti para mapunta sa langit. Hindi po. Ano po? Number 3, engage your life to God. Number 3, victory in your Christian life. Ano sabi po ng 1 Corinthians chapter 15:57? But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kung last year talunan kang Kristiyano, dapat ngayon matagumpay kang Kristiyano.
Hindi mo naman na kailangan balikan yung lumipas eh. Lumipas na po yun eh. Pero dapat ngayon, mag-uumpisa tayo ulit, dapat maging matagumpay ang buhay po natin. At ano sabi niya pa? Romans chapter 8 verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, ano ba? Who can be against us? Wala namang pwedeng kung bumalaw sa iyo kung kasama mo lagi ang Diyos eh. Kahit palipustahin ka ng mundo, siraan ka ng mundo, kung kasama mo ang Diyos, hindi ka hahayaan ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 37, now in all these things, we are more than conquerors. Amen? Through Him that loved us. Ito yung kagandahan sa buhay ng Kristiyano, na nung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, regalo ang katagumpayan. Hindi naman natin kaya ang mabuhay bilang isang Kristiyano na mag-isa lang eh. Kasi kung titignan naman po natin, talunan po tayo. Mahina po tayo pagdating sa bagay na yan. But thanks God, at sa biyaya ng Panginoon, binigyan niya tayo ng katagumpayan. At anong sabi niya? In all these things, we are more than conquerors. Kaya mong pagdaanan lahat ng bagay. Amen? Kasalanan, kamatayan, at kahit anong bagay pa na pwede mong lagpasan sa buhay Kristiyano mo kasi nananatili ka sa Panginoon. Ano pa ang makikita po natin? So, matatapos na tayo, saglit lang. So, letter L, learn more from the Lord. Letter E, engage your life to God. Number 3, victory in the Lord in your Christian life. Letter E ulit, enlarge your ministry in the Lord. Kaya sabi ko kanina, na dapat hindi ka lang lumalago, kundi dapat nagpapagamit ka sa Panginoon. Lumalago ka, pero dumadami ang ministry mo sa Panginoon. Pansinin niyo po bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung mission pa lang po ang church na ito, nung nag-uumpisa, pastor lang ang gumagawa lahat. So leader, nagpipreach, siya pa nag-opening prayer. Nung medyo natututo na yung mga members, may nagpipray na, biglang may song leader na. Tapos, habang tumatagal, meron ng choir. Nung nagkaroon ng choir, habang tumatagal ang gawain, nagkaroon ng commitment ng mga members, nagkaroon ng sariling lupa. Di ba? Lumalago. Hanggang sa nagkaroon ng building. Maliban po doon, nagkaroon ng missionaries. Kaya nga po, kung titignan po natin, ang church hindi dapat paliit, kundi dapat palaki. Sabi, nagpala po ang church po natin, na may mga missionary po kayo, na tulad po namin, na nasa labas. Yung ibang simbahan hanggang palakihan lang ng building eh. Magandang malaki ang building, pero kung wala namang missionaries na lumalabas galing sa church, wala lang din naman. Bakit? Narigat yan, balin niya, kumbaga kung sa atin, narigat pag hindi ka nanganganak eh. Ganon ang church, lumalago. Nag-i-enlarge yung ministry ng Panginoon. That is not full in business, fervent in prayer, serving the Lord. Romans chapter 12 verse 11. Ang sipag mo sa trabaho pero huwag kang maging tamad sa gawain ng Panginoon. Amen? Huwag mo katamaran ang paglilingkod sa Diyos. Actually, talagang yan ang struggle ng maraming simbahan. Kahit nga sa amin.
Nasabi ko sa mga young people, pagdating sa church, di naman kayo late. Hanggat maaari, mag-absent pa kayo eh. Pag prayer meeting, ang prayer meeting namin kasi Friday. Kaya pag Friday, ang umaattend lang talaga dahil estudyante po sila, tapos may mga colleges, 5 lang, 3, minsan 1. Ngayon, ang ginawa ko, sige, ilipat natin ng Sabado. Kaya prayer meeting po namin, Sabado. Tapos, kinaumagahan, service. Madami po kami pag practice. May mga mating adults. At prayer meeting. Pag nilipat ko ng Friday at wala naman silang pasok, ganun lang din. Wala, 5, minsan 0. Sabi ko, huwag niyong hayaan na maging tamad kayo sa paglilingkod sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you. Ano po? That ye always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Amen? Work. At maaaring gawin ninyo ang lahat ng biyaya na nagsisisagana sa inyo. Amen? Upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. At yun yung dapat nating makita, na sa biyaya lagi ng Panginoon nakakagawa po tayo. Galatians chapter 6 verse 9, ano sabi? Napag-aralan na po natin ito noon. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As ye have therefore opportunity, let us do good. Di ba? Pero gusto ko na kunin yung word na opportunity. Alam niyo po ang kagandahan sa maliit na church. Marami kang pwedeng gawin na ministry para sa Panginoon. Alam niyo po, si Sir Daniel, kilala niyo naman po yun. Actually, membro po siya ni Pastor Bana. Pero dahil malapit po siya sa church, nagpaalam siya. Pero bago yun, nag-usap kami ni Pastor Bana. Nag-aalanganin pa nga ako nung una kung tatanggapin ko eh. Pero sabi niya, sige, kung dyan lalago, di sige. Pero, nung bago siya, ang lagi niyang sinasabi, Pastor, alam niyo, mas gusto ko talaga yung maliit na church. Kasi nung nag-church pa ako doon sa church namin, wala akong ministry. Bakit? Gusto mo mag-music? May mag-music naman. Pero dito, ang daming pwedeng gawin, Pastor. Siguro, kalooban na rin ng Panginoon na dito ako kasi madami akong pwedeng gawin. Ibig sabihin, hindi ka lang dapat nakukulong sa isang gawain na doon ka lang, na yun lang ang gusto mo at kabisado mo. Kailangan mo ding lumabas. Kailangan mo ding dagdagan. Kasi the more na dumadami ang ministry mo sa Panginoon, mas lalo mong mamahalin ang ministry ng Diyos. Amen? Huwag mong tignan na ang pagdami ng ministry ay malaking responsibilidad. Kasi ang magpagamit sa Panginoon, hindi po yan responsibilidad, kundi privilege. Mapalad po tayo na nakakagawa tayo para sa Panginoon. Yung pagtulong niyo po sa amin, pag-support niyo po sa amin, huwag mong isipin na obligasyon mo yan. Privilege yan na nagiging parte ka ng gawain ng Panginoon. Kung isipin po natin, walang bumabalik sa atin dahil nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa misyon, nagkakamali po kayo.
Ligtas kayo, wala kang sakit, okay kayo. Amen? Enlarge your ministry. Then, letter L, ulit. Love more for the Lord. Love the Lord. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Madali lang naman magsabi, Lord, Panginoon, mahal kita eh. Matthew chapter 22, verse 37-20. Pero pagdating sa gawa, hindi naman eh. This is the first and great commandment. Amen? Isa pa. 1 John chapter 4, verse 19. We love Him because He first loved us. Kaya nga ang nagtutulak sa'yo na mahalin mo ang Diyos dahil una minahal ka ng Panginoon. Mamahalin mo ba yung kapatid mo kung unang hindi ka niya minahal? Mamahalin mo ba yung kapwa mo Kristiyano kung hindi mo naramdaman yung pagmamahal ng Diyos sa'yo? Amen? Yes. Hindi naman lahat ng tao mahal mo eh. Yes, totoo po yun. Pero dahil sa Panginoon, mamahalin mo sila kahit hindi mo sila kapatid sa Panginoon. Pinakamatindi nga yun, love your enemy. Nilait ka na, binura ka na, mamahalin mo pa rin. Pero nagbigay ka ng ulam, nag-upgat mo ito. Laitan na kailan dintan mo yan. Ayatan lang na. Sikaw, wala mo na. Di man yung panunutin, upgat na. Panunutin na, inayat ka. First, love the Lord. Love the church. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Amen? And gave Himself for it. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, sa church, binigay niya yung kanyang buhay. Inahalay niya. Love your family. O, di ba? Mahalin mo ang pamilya mo kasi binigay yan ng Diyos sa iyo. Then love or soul para sa kaluluwa. Kung bakit po tayo nangangaral ng salita ng Diyos? Dahil mas marami po ang pupunta ng impyerno. Gagawin mo yan lahat dahil mahal mo ang Diyos. Amen po ba? Gagawin mo ang maglingkod sa Panginoon dahil mahal mo ang Diyos. Susunod ka sa pastor, hindi dahil mahal mo lang ang pastor mo, kundi dahil mahal mo ang Panginoon. Mamahalin mo ang simbahan mo dahil sa Panginoon. Amen? Kasi yun yung nararapat. Letter U. Understand the will of God. Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Tandaan mo, anuman ang pinakamagandang plano mo sa buhay, mas maganda pa rin ang plano ng Diyos para sa iyo. Huwag mong sundin kung ano yung kalooban mo, kundi kalooban ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Thy will be done. Marami tayong gusto sa buhay. Okay yan. Gusto ng iba sa atin, mga young people, gusto nyo mag-aral ng engineer. Okay yan. Mag-aral ng makapagtako sa pag-aaral. Okay yan. Kasi yan naman talaga dapat. Pero huwag mong kakalimutan
na isama ang Diyos sa mga pangarap mo. Okay yan. Nagpipray tayo, gusto natin lumaki yung garden natin, maging mag-boom yung garden natin. Okay yan. Maganda yan. Pero huwag mong kalimutan na isama ang Diyos sa mga business mo. Amen? Gusto mong i-bless ng Panginoon. Laging lumapit sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng knowledge. Paano ko ito gagawin? Paano kita mabibigyan ng kapurihan sa mga bagay na ito. Kasi kung tutusin, lahat naman ng atin dito, pinagkatiwala lang ng Diyos. Anytime, pwede lang mawala yan. Pero tandaan po natin, maganda ang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Then last, letter P, pray always to God. Ano sabi po ng 1 Thessalonians 5:17 verse 18? Pray without ceasing. Amen? Manalangin ng walang batid. Hindi naman minuto, oras nagpipray tayo. Pero dapat dalasan po natin. Hindi lang pag may problema ka, hindi lang kapag kakain, pagkakain, hindi pa ikaw yung nagpipray, iba pa. You see? Dapat nagpipray ka din personally. Pero dapat ang prayer din, hindi lang pang personal lagi. Pag-pray mo din yung kapwa mo. Hindi para mamatay i-bless ng Panginoon. Mga unbeliever, ganun eh. Pag ako lang, hayaan mo, kararap ko nga kasi ito'y mapasama king ka. Yan yung dong eh. Pero pag believer naman, hindi naman ganun siguro. Ano? Pag inaway ka, Lord, bendisyonan ko ba na ito mo? Di ba? Pintas niya, pag meron ka ng kaaway, ipagpipray mo pa na i-bless pa siya. Maliban po doon, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ano po? In prayer, laging magpasalamat, at sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, laging magpasalamat. Sapagkat lahat ito ay kalooban ng Diyos. The last verse, Philippians chapter 4, verse 6 to 7, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ay ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya ito yung nabanggit ko na nakaraan eh. May mga Kristiyano ang laging binubuksan yung laman ng bigasan eh. Meron pa ng laman, pinuproblema pa yung bukas eh. Diyan malutik ka nagkatan sa marunong. Kaya katitipid, pero hindi naman nagpipray sa Panginoon. And the peace of God which passeth all understanding shall keep you hearts and minds through Christ Jesus. Huwag kang magabalisa sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Kung naglilingkod ka ng tapat sa Panginoon, walang dapat ikabahala. Kasi naniniwala po ako na lahat ng Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, hindi hinahayaan ng Diyos. May mga panahon lang talaga na pinapahintulutan ng Diyos. Yung mga bagay na hindi natin inaakala, pero hindi galing sa Panginoon yan. Kailangan mo lang maintindihan, makita, at mas lalong lumalim yung pagtitiwala mo sa Panginoon. So, level up. Amen? Dapat mag-level up yung buhay Kristiyano mo. Dapat ngayong taon na ito, hindi na ikaw tulad ng dati. Yung paglago mo, dapat paabante, hindi pa atras. Okay? Ganun dapat eh. Na nakikita sa buhay po natin bilang Kristiyano. Amen? So tayo po tumayong lahat. Tayo po ay tapos na. Maraming Diyos, muling salamat po sa umaga po ito. Salamat po sa iyong salita na ating pong napag-aralan. Lord, tulungan niyo po kami na sa buhay po namin, mas lalo po kami mag-level up, Panginoon.
Hindi lamang po kami na-stuck sa kung anong meron, kung ano po kami ngayon, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na sana po ay mas lalo pa po kami maging kagamit-gamit sa ministry at mas lalo po kami may kapaki-pakinabang sa gawain, Panginoon. Ama, tulungan niyo po ang bawat isa. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos. Salamat po sa mga kapatiran na nandito. Tulungan niyo rin po ang aming pastor sa kanya pong pagbalik po dito, kayo siya mag-ingat sa kanila, sa kanyang kasama, at maging po Panginoon ang gawain. Salamat po. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.